Marami na ang kumakalat sa social media, lalo na sa Facebook, ang mga post na kung saan nabibili na ang mga followers. Nakaka-relate dito yung syempre mahilig mag-Facebook. Yes, marami na nakagawa ng ganon. By the way, my name is Solterong Arabas. What's up man? Nagbabalik para na naman sa isang content na makabuluhan. Yun na nga, nabanggit ko na marami na ngayon na post sa Facebook na kung saan pwede mo nang mabili yung follow, like, and share sa halagang kayang-kaya mo. And yun na nga gusto kong topic na pag-usapan natin ngayong oras na ito. So, hindi naman masama magkaroon ng followers kung yung followers mo ay nag-follow sa'yo dahil sa ginagawa nyo or ginagawa mo sa content mo. And then, hindi rin masama na makiusap sa mga taong nanonood sa atin na i-follow tayo, mag-like, mag-share dun sa mga ginagawa natin. Pero, para sa akin na it's my own opinion, pwedeng maging mali ako, pwede rin maging tama ako, nasa inyo na yun kung anong part yung sa tingin nyo na kung ano yung dating sa inyo nung sasabihin ko. But for me, it's my own opinion. Okay? So, for me kasi, mas maganda kasi mag-establish ka ng pangalan mo or ng, ano ba tawag dito? Brand mo. Kagaya ng Solterong Arabas, that's my brand. Kung mag-i-establish ka lang naman, magkakaroon ka ng follower, dapat maging community mo yun eh. Maging solid, maging organic sila. At nakukuha yung mga ganong klase ng followers, hindi doon sa binibili, lalong-lalo na yon. Hindi ko ina-advise na gawin nyo yun. At hindi doon sa hinihingi. Okay? Kasi yung hinihingi, pwede kasing maawa lang sa atin, kaya tayo finalo. Kasi meron ng mga content creator na ganon eh. Gagawa ng video, tapos parang merong sad music, background sad music, and then sasabihin na i-follow sila. Alam mo yun, yung parang content na lang sa kanila yung sabihin sa tao na i-follow nyo ko, ganto kasi, ganto. Parang ginagamit niya yung parang kalagayan niya para i-follow siya. For me, diskarte mo yun eh. It's you. Pero kung sa palagay mo makakatulong sa iyo yun, hindi. Oo, pwedeng dumami followers mo dahil lang sa mga ganon. Pero ang tao kasi nag-i-stick yan doon sa bagay na nai-entertain sila. So, kung talagang isa kang content creator, vlogger, or gusto mo talagang matuto ito ang advice ko sa'yo. Gumawa ka ng mga content kung saan maipapakita mo yung likas mo na galing. Okay? Maipapakita mo sa kanila kung ano yung interest mo. Malay mo, di ba, magustuhan nila yung brand ng content mo. At doon magsisimula yung mga followers mo talaga na magfa-follow sa'yo. Alam nyo kasi guys, ganito yan. May mga tao kasing nanonood lang sa atin, hindi sila nagfa-follow. Kasi nga, hindi naman nila like. Hindi naman nila bet yung mga ginagawa natin. It's okay. Diba? Wala namang problema doon. Pero mas maganda pa rin kung yung magfa-follow sa'yo, gusto yung ginagawa nyo. Alam nyo ba yan yung mga sikat na content creator ngayon, mga vlogger ngayon? Siyempre, nag-umpisa rin yan sa mga follow to follow. Marami nga nagsasabi yes, ganun yung ginagawa nila dati. Pero in-advise din nila bandang huli na mas maganda pa rin talaga pag gumawa ka ng content, may originality ka first. And then, huwag ka magnanakaw ng videos. Yung ginagawa ng iba na ipopost yung videos, tapos, yun, manonood sila habang nakapaskil yung mukha nila dun sa screen na cellphone. Di mo, alam mo yun, yung pinaghirapan ng iba, pinagkakakitaan mo na. If you are a content creator, you need to create a content yung hindi mo ginaya, hindi mo kinapikat, kinapisa kung sino pa man. At pag nanakaw yung guys, yung ano ka ng video, maglalagay ka ng video dito sa social media, tapos isasalpak mo yung mukha mo doon sa gilid, tapos wala ka namang gagawin. Tapos wala pang credits pag nanakaw yung guys. Totoo, masama yun. Pero kung nagre-reaction video ka lang, tapos kine-credit mo pa yung may-ari ng video, hindi yung pag nanakaw. Reaction video, magkaiba yun.
So, yung kagaya ng ginagawa ko, reaction video, nagbibigay ako ng credit dun sa may-ari ng video, hindi pagnanakaw yon. So, meron kasing tinatawag tayo na pagnanakaw ng content. Yung sila yung gumagawa ng content, yung iba, tapos ikaw naman, kukunin mo lang. Siyempre, download mo yung video nila, sasalpak mo yung mukha mo dun sa gilid, tapos tawa-tawa kayo na yun. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito is yung mga yung mga pinopost na kagaya na ganito. Nakikita nyo ba to? Yan, di ko na papakita kung sino to. Basta yan, sa mga kapwa ko content creator dyan, baka gusto nyo mag-comment at magpaangat dito, shoutout ko kayo, comment below. Di ba? Okay lang naman to. Yung yung mga magko-comment doon para ipaangat yung channel nila, wala namang problema doon. Pero yun nga, ang sinasabi ko sa inyo, nabibili na ngayon ang followers. Kaya mga ganito, pwede ring i-comment kayo na i-follow nyo to guys, i-follow nyo to. Nasa tao pa din yan. Tandaan nyo palagi ang tao, magpa-follow lang yan kung gusto nila yung content creator na yun. Kung nai-entertain sila dun sa mga sinasabi ng content creator na yun or sa mga ginagawa ng content creator na yun, tsaka sila nagpa-follow. Meron naman kasi nagpa-follow dahil unang-una naaawa lang. Pangalawa, nakikisama lang. Ganon. So, pag ganon kasi, lalo na yun nabili mo lang yung mga followers mo, hindi yun organic, guys. Oo, meron nga dyan mga 100k followers na, pero yung reaction napakakonti. Bakit? Hindi kasi organic yung mga followers niya. Kahit umabot ka pa ng 100k, napakagandang tingnan no? Napakagandang tingnan. Pero bakit? Pag tinitingnan mo yung mga video nila, halos walang nag-i-engage. Bakit? Kasi hindi organic. Nabili lang kasi yung mga followers na yun. Or yung mga followers na yun, igali lang dun sa follow to follow. Diba? Uso ngayon yung follow to follow. Kasi pag nagpa-follow to follow tayo, hindi naman kasi ang pinopromote natin yung content natin, kundi nagpapadami tayo ng mga followers natin eh. Para sa akin, quality over quantity dapat. Kasi kung quantity over quality, marami kang followers. Pero konti naman yung yung nagre-react sa mga video mo kasi nga, hindi naman maganda. 'Di ba? Kaya mas maganda guys, ang payo ko lang, kung gusto nyo magkaroon kayo ng community or magkaroon kayo ng organic na mga followers, dapat gandahan nyo ang content nyo. Unang-una, makabuluhan. Pangalawa, nakaka-entertain. Pangatlo, masaya kayo sa ginagawa nyo. Yun lang. Sa tingin ko, nasabi ko na yung dapat kong sabihin, and then I think that's it. Nga pala guys, gusto ko lang magpasalamat sa lahat na nakapollow sa akin, tsaka mga nagla-likes, nag-share ng mga video ko. I love you guys, hindi ko kayo maiisa-isa. Pero alam niyo na kung sino kayo. I love you all, and then gabi na kasi. Good night. Babush. Thank you.